Iyan ba ang makabagong matematika sa bansa ninyo para kang galing pa sa panahon ng matribo? Isang biro marahil. Ngunit ang tinik na umalingaw-ngaw sa silid-aralan ay ganap na bumago sa katahimikan ng lugar. Isang propesor mula sa Harvard na may puting buhok ay nakatingin ng may pangmamaliit sa isang dalagitang nakatayo sa harap ng pisara. Bilang paksang-ayon ang mga labinga, kapwa mag-aral sa paligid ay nagpakita ngang mapanuyang ngiti. Ang mahihinang halahakan ay unti-unting dumungis sa hangin. Bahagyang nanginig ang makamay, nang dalagitang ngunit ang kanyang nga mata ay nanatiling kalmado at nakatuon sa propesor. Ang pangalan niya ay Tala. Isang mag-aral na mula sa Pilipinas, isang iskolar sa Harvard University. Malit ang kanyang pangangatawan na may malinis na itim na buhok. Mahiyain siya ngunit ang kanyang pagmamahal sa pag-aral ay higit kaninuman. Palagi siyang nangunguna sa klase. At lahat ng kanyang maulat ay laging nakakatanggap ngang mataas na papuri mula sa mga propesor. Ngunit may mga taong hindi ito ikinatuwa. Isang munting dalaga mula sa Asya na nangunguna sa Harvard nakakatawa. May mga tumitingin sa kanya ng ganun. At ang pinakalantat sa lahat ay ang propesor sa klase ngayong araw, si Profesor McGregor. Kinikilala bilang isang autoridad sa teoryang matematikal at may akda ng maraming libro. Siya ay tila may kakaibang higpit pagdating kay Tala. Kahit na nasasagot niya nang tama ang matanong, palagi itong ipinapalagay na sambalang. Kapag nahahanda siya para sa isang presentasyon, tinatanong siya nang may pang-iinsulto, ganyan na ba ang pamantayan sa Pilipinas? Hindi tumutugon si Tala. Tahimik na lamang niyang isinasara ang kanyang kuwaderno. Ngunit sa klase ngayon ang kanyang pang-iinsulto ay naging hayagan. Matapos niyang tapusin ang kanyang presentasyon tungkol sa isang formula sa matematika, sinabi ni McGregor sa mapanuyang tono, "Saan mo nakuha?" Yan sam nga sinaunang guhit ng mga habi sa bundok. Nagpapatawa ka ba? At siya'y tumawa. Gayunpaman yumuko lamang si Tala at mahinahong inayos ang kanyang nga gamit. Alam ng lahat sa silid-aralan na tahimik na lamang siyang magtitiis. Tila ba iyon na ang inaasahan? Ngunit sa araw na ito mayroon siyang isang layunin sa kanyang puso nang pumasok siya sa silid. Sa kanyang kuwaderno nakasulat ang isang sinaunang formula, isang pamanamula sa isang katutubong Pilipinong dalubhasa na may kakayahang wasakin ang karaniwang kaalaman ng kanluran. Iyon ang susi na mabibigay ng kumpletong solusyon sa problemang tinatalakay sa klase. Tumayo si Tala at dahan-dahang lumapit sa pisara. Kinuha niya ang yeso at sa isang tiyak at malinaw na pamamaraan sinimulan niyang isulat ang formula. Ang simula nito ay gumagamit ng nga simbolo na tila makaluma, mga estilo mula sa mga disenyo ngang paghahabi ngang Pilipinas. Ngunit pagkatapos ngang ilang linya biglang nagbago ang hangin. Bahagyang sumimangot ang mukha ng propesor. Nagsimulang magbulungan ang mga mag-aaral. Hindi pa tapos ang formula ngunit napansin na ngang lahat. Ang dalagitang ito ay malapit ng magbigay ng isang malinaw na sagot sa isang mahirap na problema na matagal nang hindi malutas ng magadalubhasa sa matematika sa buong mundo. Dito unti-unting nagdilim ang eksena na nagiwan ng tanong sa isipan ng manonot habang pansamantalang bumabalik ang kwento sa nakaraan. Si Tala, isang dalaga mula sa Pilipinas. Dahil sa impluensya ng kanyang lolo na karon siya ng interes sa etnomatematika ng Pilipinas. Ang pag-aral ng matematika sa mga katutubong sining at kultura at pinag-aralan niya ito ng mag-isa mula pagkabata. Matapos makapagtapos sa isang lokal na high school dahil sa kanyang pagsisikap naging iskolar siya ngang gobyerno at nakarating sa Harvard. Ngunit ang naghihintay sa kanya ron ay pang-iinsulto, pakiling at walang awang pangmamalit. Ang buhay sa Harvard University ay malayo sa kanyang pinangarap. Ito ay malupit. Sa unang araw ng pagdating ni Tala, ang unang salitang sinabi
sa kanya ng isang mag-aral. Sa lobi ng dormitoryo ay Pilipino, kaanong. Ginagawa mo rito turista, maaring biro ito ngunit ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Mula noon sa mga klase ang kanyang maopinyon ay binabaliwala at sa mga pangkatang gawain siya ay laging naiwan. Pinagdududahan ng mga kapo mag-aral kahit ang masagot na ibinibigay ni Tala. Siguradong may nagturo lang sa kanya niyan. Baka hindi niya lang naiintindihan ang Ingles. Ang mga ganitong salita ay naging pang-araw-araw na para sa kanya. Ngunit hindi umiyak si Tala. Dahil may mga salitang itinuro sa kanya ngang kanyang lolo na nakatatak sa kanyang puso. Ang karunungan ay hindi nasusukat sa lakas ng boses. Ito ang maasalitang paulit-ulit na sinasabi sa kanya. Ang kanyang lolo na humahanga sa mga sinaunang Pilipinong manghahabi at sa kanilang kaalaman. Walang hangganan ang manumero, kaya huwag kang magpapatalo. Mula pagkabata gamit ang papel at panulat iginuhit niya ang mundo nga disenyong pahahabi. Paulit-ulit niyang kinopya at isinaulo ang nga formula na nakatago sa mga lumang tala sa kanilang bahay. Ang pundasyon ng paaral ni Tala ay mas nakaugat sa mga sinaunang kaalaman na ito kaysa sa maaklat-aralin. Ngunit sa Harvard kahit ang kwentong ito ay pinagtawanan. Mga disenyo mula sa tribo luma ng siningyan. Huwag mong pag-usapan, yan sa lugar kung saan pinag-aralan ang pinakamodernong kaalaman sa mundo. Para sa mga propesor at mag-aral ang matematika ng Pilipinas ay isang sinaunang bagay na walang halaga. Isang araw habang nagbabasa, si Talang isang sanaysay tungkol sa etnomatematika, sa silid-aklatan may narinig siyang boses mula sa kanyang likuran. Ginagawa mo pa rin yan parang isang makalumang aklat ng mahika. Paglinggon na niya nakita niya si Professor McGregor. Sumimangot siya at nagpatuloy. Ano ba talaga ang gusto mong matutunan sa Harvard? Ang kultura ng iyong bayan? Nakakatawa. Mula sa araw na iyon lalong tumindi ang pakikitungo niya kay Tala. Hindi niya pinapansin ang kanyang tanong at ang kanyang grado ay halatang mas mababa kaysa sa ibang mamag-aral, bukod pa rito sa harap ngang klase sadya niyang minamali ang pagbikas ngang pangalan ni Tala, Tali. Kahit ano na sabay tawa. Maraming beses na muntik nang masiraan ng loop si Tala. Ngunit naalala niya ang sulat ng kanyang lolo na sumusuporta sa kanya mula sa Pilipinas at nanatili siyang matatag. Ang daan na tinatahak mo ay mahirap, ngunit magpatuloy ka ng may dangal. Dahil sa mga salitang iyon na nagbigay sa kanya nga, lakas nakpasya siyang gumawa nga isang hakbang. Ang problemang inanunsyo ni Professor McGregor na tatalakayin sa susunod na klase. Ito ay isang bersyon ngang isang hindi pa nalulutas na problema sa mundong matematika. Akala ngang lahat ito ay isang palabas lamang ng profesor. Walang sinuman ang makakalutas nito at inihanda niya ito para magpasikat. Ngunit pamilyar ito kay Tala. Ito ay isang problema na may istrukturang halos kapareho sa isang disenyo na iniwan ng isang sinaunang dalubhasang manghahabi sa Pilipinas. Ang matematika ng Pilipinas mula sa daan-daang taon na ang nakalipas ay konektado sa isang mahirap na problema ng ika-21 siglo. Nang mapagtanto ito ni Tala bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gamit ang maapormulang natutunan niya mula sa malumang telang ng kanyang lolo, nagsimula siyang mag-imbestiga buong gabi. Pakaraan ngang ilang araw, sa kanyang kuwaderno nakasulat ang isang sagot na hindi pa nakikita ng sinuman. Ngunit hindi niya agad ipinasa ang pormulang iyon. Alam niya na kung ipapakita niya ito ngayon, walang maniniwala sa kanya. Ang haharapin niya ay hindi lamang isang problema sa matematika. Ito ay ang pader ngang pakiling at kawalan ngang pag-unawa na ang mga Pilipino ay mas mababa na ang kaalaman mula sa nga sinaunang panahon ay walang halaga. Nagpasya siyang isulat ang formula sa pisara ng silid-aralan gamit ang sarili niyang makamay. Sa harap ni Professor McGregor at ng mga mag-aral. At patatahimikin niya silang lahat. Sa araw na iyon si Tala ay nakaupo sa kanyang upuan na may karaniwang ekspresyon.
Nakasuot ng puting blusa sa ilalim ng itim na kardigan, mababa ang pagkakatali ng kanyang buhok. Hawak niya ang kuwadernong iyon, maingay ang labas ng silid-aralan. Narinig ko ibibigay raw ni Professor McGregor. Yung sikat na problema, yung hindi panalulutas sa buong mundo. Sa pagkakataong ito siguradong mananahimik na si Tala. Ang mga boses ng mga mag-aral ay natural na dumarating sa kanyang pandinig. Hindi sila pinansin ni Tala at tahimik na kinuha ang kanyang panulat. Pagkaraan ng ilang minuto, bumukas ang pinto at dahan-dahang pumasok si Professor McGregor. Mga Gino at binibini, mayroon akong espesyal na problema para sa inyo ngayon. Kung may makakalutas nito, personal ko siyang pupurihin. Habang sinasabi ito, lumapit siya sa pisara at isinulat ang malaking problema. Isang komplikadong function, maraming variable, non-linear. Kitang-kita ang mataas na antas eng istrukturang matematikal. Sabay-sabay na binuksan na mag-aaral ang kanilang kuwaderno at tinitigan ang problema. Ngumiti si Professor McGregor at sinabi siya nga pala ang problemang ito wala pang sinuman sa mundo ang nakapagbigay ng perpektong solusyon. Imposibleng may nakakaalam na nito mula sa panahon ng tribo, hindi ba tumingin siya kay Tala na may malinaw na pang-insulto sa kanyang salita. Nagtawanan ang nga nasa paligid. Sa sandaling iyon, dahan-dahang tumayo si Tala. Habang nakakagulo ang silid-aralan, lumakat siya patungo sa harap, hawak ang kanyang kuwaderno. Sinubukan siyang pigilan ni McGregor. Tala, hindi ito laro, ngunit hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang yeso at mula sa gilid ng pisara nagsimula siyang magsulat ng formula. Ang unang guhit niya ay isang simbolong hindi pa nakikitang sinuman. At kasunod nito isang natatanging istrukturang formula na ginagamit sa sinaunang matematikang paghahabi. Natahimik ang silid-aralan. Ano yan? Hindi ko pa nakita yan. Nabulungan ang mga mag-aaral, ngunit unti-unting huminto ang bulungan at lahat ay nakatutok sa kanyang kamay. Ang mga linya ay maganda, ang lohika ay malinaw. Bawat linya ay tila isang landas na iginuhit mula sa daan-daang taon ng nakaraan. Hindi na ito isang luma o sinaunang bagay. Nang makita ng profesor ang huling formulang, isinulat niya ng laki ang kanyang nga mata. Imposible. Iyan ang sagot. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, nakagulo ang silid-aralan. Teka, nalutas ba niya? Hindi ko pa nakita ang ganyang paraan. Pero mukhang tama. Sa gitna ngang pakalito, lumapit ang profesor sa pisara at gamit ang nanginginig na kamay sinundan niya ngang daliri ang formula. Ito ang kaalaman nga katutubo. Hindi ito ay pagsasanip sa modernong matematika. Ang kanyang boses ay halatang punong pakalito at pakamangha. Ngunit sa sumunod na sandali, sumigaw ang profesor na kataon lang yan. Malayo pa yan sa isang patunay. Posibleng kinopya lang. Sa tinig na iyon, natigilan ang silid-aralan. Dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang muha at tinitigan ang profesor. Ang kanyang tingin ay hindi mapanghamon. Tila nagtatanong lamang ito ng direkta, may lakas ka ba ang loob na aminin iyan, ngunit tila umiwas sa tingin na iyon. Tumalikot ang profesor at tinapos ang klase. Hanggang dito na lang tayo. Tapos na. Nalilito na lumabas ng silid-aralan ang mahamaharal. May ilan na nagsabi kay Tala, ang galing mo. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Tala. Tahimik niyang isinara ang kanyang kuwaderno at bumalik sa kanyang upuan. Paglabas niya ng silid, pabulong niyang sinabi, ito pa lang ang simula. Pagkaalis ni Tala, isang kakaibang hangin ang nanatili sa silid-aralan. Ang ilang mag-aral na naiwan ay tahimik na nakatayo sa harap ng formulang nakasulat sa pisara. Ang formulang iyon ay tila isang sagradong bagay na bumihani sa kanila. May ganito sa panahon ng mga tribo, hindi siguro siya mismo ang nagdakdak. Pinagsama niya ang dalawa. Nagsimulang mag-usap ang mga mag-aral ng may pananabik. Samantala, bumalik si Professor McGregor sa kanyang opisina.
Ang kanyang mukha ay nagpapakita ngang isang ekspresyon na hindi matukoy kung galit o pagkalito. Ang formulang iyon ay talagang nagdulot ng solusyon. At ito ay sa pamamagitan ng isang lohikal na pag-unlat na ganap na naiba sa paraan na ilang taon na niyang sinusubukang suriin. Hindi ko ito matatanggap. Ang nasa kaibuturan ng kanyang puso ay takot sa isang nilalang na nagbabanta sa kanyang autoridad. At ang mas masakit pa, ito ay isang batang babae mula sa Asya na gumamit ng sinaunang matematika na itinuring ngang kanluran na lipas na. Hindi ito matanggap ng kanyang pride. Swerte lang. Patutunayan ko yan sa susunod na klase. Sinabi ito ng propesor sa kanyang sarili habang sinimulan niyang suriing muli ang formula. Ngunit habang paulit-ulit niya itong sinusuri, lalo siyang napapahanga sa katumpakan at pagiging makabago nito. Kasabay nito nagsimulang pag-usapan ang panggalan ni Tala sa Lubenigrang Universidad. Isang magaraw ang nag-post inizilarawan iniga pizarra na sinulatan ni Tala sa social media. Filipina girl solves an unsolved problem. Mabilis na kumalat ang post na iyon at nakarating sa mga mananaliksik at media sa buong mundo. This girl from the Philippines, is she the real deal? Abang iba't ibang espekulasyon ang lumalabas, hindi nakialam si Tala sa kaguluhan. Gayang dati, tahimik siyang pumupunta sa silid-aklatan at nagbubuklat ng kanyang kwaderno. Nagsimulang makatanggap si Tala nga email mula sa mga mananaliksik at mga hiling para sa panayam mula sa media. Ngunit tinanggihan niya ang lahat. Hindi pa tapos ang patunay. Hanggat hindi ko nabubuo ang teorya, wala akong sasabihin. Ang kanyang paninindigan ay hindi nagbago. Mas mahalaga sa kanya ang pag-aral kaysa sa kasikatan. Iyon ang dangal na minana niya mula sa kanyang lolo. Sa panahong iyon, si Profesor MacGregor ay mag-isang muling humarap sa pisara sa silid-aralan. Kinopya niya ang bawat detalye nga formulang isinulat ni Tala at paulit-ulit itong sinuri. Ngunit gaano man karaming beses, niyang ulitin, tama lamang ang masasabi niya. Sa katunayan, napansin niya na ang sarili niyang teorya ay napupunan at naitatama ng formulang iyon. Ang aking pagkakamali. Isang halong galit at takot ang tumama sa kanyang dibdib. Sa sumunod na klase, walang sinabi si Profesor MacGregor. Tumayo lamang siya sa harap ni Tala. Kanselado ang klase ngayon. Iyon lamang ang sinabi niya at umalis sa silid-aralan. Sa kakaibang kapaligirang iyon, lalong napunta ang atensyon ng mga mag-aral kay Tala. Posible kayang toto talaga subukan nating tanungin siya. Ngunit gayang dati hindi siya nakikipag-usap kaninuman. Patuloy lamang siyang nagsusulat ng mabagong formula sa kanyang kwaderno. Ilang araw matapos umalis ang propesor, ipinatawag ang isang pulong sa Harvard University. Ang tema, pagkakapantay-pantay sa akademya at pagsasaalang-alang sa mga dayuhang mag-aral. Sa labas, ito ay isang pangkalahatang pagsangunit, alam ngang lahat na ang kaso ni Tala ang nasa isip nila. At doon sa unang pagkakataon, isang propesor sa matematika ang nagsalita. Ang formula niya kamakailan ay talagang makabago. Kung may sasaayos niya ang teoryang iyon sa isang sistema, maaring mabago ang mga aklat-aralin sa mga universidad sa buong mundo. Sa katahimikan, ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng malaking bigat. Pagkatapos ng ilang araw, nagsimulang magbago ng malaki ang kapaligiran sa kampus. Ang mga mag-aral ay unti-unting binago ang kanilang pakikitungo kay Tala mula sa pagiging isang taong binabalewala tungo sa isang sentro ang atensyon. Kapag nakakasalubong sila sa pasilyo, pinag-uusapan siya ng pabulong. Kapag nakikita siya sa silid-aklatan, ang mga mata ay nakatuon sa kanya na tila binabantayan. Ngunit si Tala ay hindi nagbago, hindi tumitingin kaninuman at tahimik na nakaharap sa kanyang kwaderno. Imposibleng hindi niya
napapansin na pinag-uusapan na siya sabi ngang isang mag-aral. At sa wakas isang opisyal na alok ang dumating mula sa unibersidad. Ito ay isang panukala na bigyan siya posisyon bilang isang espesyal na mananaliksik at karapatang gumamit ng isang maliit na laboratorio. Ngunit magalang na tinanggihan ni Tala ang alok. Hindi pa po ako karapat-dapat. Isa lamang po akong ordinaryong mag-aral. Sinasabing tahimik na tumango ang dekano sa kanyang sagot. Gayunpaman may mga boses pa rin sa kampus na hindi natutuwa kay Tala. Isang beses lang naman siyang sumikat. Dahil lang sa paglutas ng isang problema bayani na siya siguradong sinadya ang propesor na palampasin yun, palabas lang ang problemang yon. Ang nasa sentro ang mga boses na ito ay si Professor MacGregor pa rin. Bagamat hindi niya ganap na itinanggi ang formula ni Tala, patuloy niyang iginigit sa iba't ibang lugar na ito ay bunga lamang ng isang biglaang inspirasyon. At isang araw, sa isang espesyal na pampublikong panayam, sa matematika na inorganisa ng universidad, iminungkahi niya ang isang pampublikong muling pagsusuri. Ang lugar ay ang pinakamalaking bulwagan sa universidad. Dumalo ang mga mananaliksik at media na naging isang pambihirang kaganapan. Ang tema ng panayam ay ang muling pagsusuri sa formulang natuklasan ni Tala. Nakatayo sa entablado, nagsimula si Professor MacGregor sa isang kalmadong panimula. Hindi ko itinatanggi ang kanyang pagsisikap, ngunit walang papuri kung walang pagpapatunay. Sabi niya habang ipinapakita sa proyektor ang sikat na formula. Ito ang formulang pinag-usapan sa buong mundo. Sa likurang bahagi nga, upuan nandun si Tala. Dumalo siya sa kahilingan ng dekano ngunit hindi umakyat sa entablado. Tahimik lamang siyang nakaupo. Isa ng propesor ang formula. Ang bahaging ito ay hango sa isang klasikong teorema. Ibig sabihin hanggang dito, nasasaklaw pa itong kilalang teorya. Ang problema ay ang susunod. Kung paano kumokonekta ang istruktura ng sinaunang formulang ito sa modernong espasyong linear. Matapos ang detalyadong pagturo nagtapos ang propesor. Sa konklusyon ang kanyang formula ay walang teoretikal na pagkakamali. Ngunit upang tawagin itong isang bagong solusyon kulang pa ito sa kahulugan at sistema. Sa sandaling iyon natahimik ang bulwagan. Ang salitang propesor ay tila patas ngunit sa katotohanan, ang konklusyon ay masyadong maaga pa para purihin. Sa sandaling iyon, may isang taong nasimulang pumalakpak ng mahina. Isang matandang lalaki na may puting buhok sa kanang bahagi ng bulwagan. Sinabi niya ito sa wikang Filipino magaling, naipakita mo ang dangal ng Pilipinas. Narinig ni Tala ang boses na iyon. Patingin niya, nakita niya ang kanyang lolo na naglakbay mula sa Pilipinas. Ang mahinang palakpak ay unti-unting lumakas at dinagtagal. Isang bahagi ngang bulwagan ang tahimik na nagdiwang. Saglit na natigilan ang propesor sa nakita. Ngunit agad siyang bumalik sa kanyang katinuan at tinapos ang panayam. Iyan ang aking pananaw. Nasa sa inyo na ang pagpapasya. Pagkatapos ng panayam lumapit ang lolo ni Tala at bumulong mahusay ang ginawa mo. Samga salitang iyon sa unang pagkakataon bahagyang ngumiti si Tala. Nang gabing iyon, si Tala at ang kanyang lolo ay nasa isang maliit na restauran ng pagkaing Pilipino malapit sa Harvard. Mainit na sinigang at simpleng kanin, ito ang lasa ng ginhawa na matagal na niyang kinalimutan sa ibang bansa. Bakit po kayo naparito sa ganito kalayo, tanong ni Tala? Ngumiti ang kanyang lolo. Ang formula mo ay lumabas sa nga pahayagan sa Pilipinas. Nang malaman kong tatalakayin ito, isang propesor sa isang panayam hindi ako mapakali. Tinitigan ni Tala ang sinigang sa kanyang harapan at huminga ng malalim. Pero wala pa po akong nagagawa. Gumuhit lang ako ng isang formula. At sapat na iyon diretso niyang sinabi.
Noong unang panahon, ang mga dalubhasang mga habi ay tinatawag na mga tagapag-ingat lamang ng lumang sining. Ngunit mas pinahalagahan nila ang patuloy na pagtatanong kaysa sa paghahanap ng sagot. Ang ginawa mo ay magpakita ng isang tanong. Iyan ang tunay na karunungan. Tahimik na tumango si Talasam nga salitang iyon. Mula sa sumunod na araw mas malalaking pagbabago ang nagsimulang mangyari sa kanyang paligid. Isang kilalang propesor ng pisikang matematikal mula sa Switzerland ang kumontak sa kanya nagsasabing, gusto naming mailatala ang iyong sanaysay sa lalong madaling panahon. Bukod pa rito isang imbitasyon ang dumating mula sa isang internasyonal na samahan para magsalita sa kanilang susunod na kumprensya. Ang pagsasanip ng sinaunang matematika ng Pilipinas at modernong teorya na ipinakita ng isang dalagang Pilipino. Tinanggap ni Tala ang lahat ng ito ng may kahangahangang kahinahunan. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanyang isipan ang reaksyon ni Professor McGregor. Mula noong espesyal na panayam na kulong na lamang ang propesor sa kanyang laboratorio. Isang kahaliling propesor ang humahawak sa kanyang mga klase at nagsimulang kumalat ang sismis na nagbabalak na siyang magretiro, ngunit iba ang katotohanan. Sa kanyang laboratorio tahimik na ginagawa ngang propesor ang isang bagay. Mula sa formula ni Tala sinusuri niya muli ang kanyang sariling teorya mula sa simula. Nung una sinimulan niya ang pagsusuri upang pabulaanan si Tala, ngunit sa paglipas ngang maaraw, may nagbago sa loop niya. Ang formulang ito, hindi lamang ito kopya. Sa katunayan tinutumbok nito ang blind spot ng modernong matematika. Habang halos masira ang kanyang pride, unti-unti niyang natanggap ang halaga ng formulang iyon. Pakaraan ng ilang linggo, sa isang pagpupulong para sa pananaliksik sa universidad. Hindi inaasahan ang pagdalo ni Tala ngunit nakakagulo ang bulwagan sa pag-asang baka dumating siya. At ang lumitaw sa entablado ay si Professor McGregor. Sa mabibigat na hakbang umakyat siya sa entablado at nagsimula, ngayong araw nais kong magsimula, sa isang pahingi ng tawad. Natahimik ang bulwagan. Ilang linggo na ang nakalipas nagbitiw ako mga masasakit na salita sa harap ng publiko laban sa isang mag-aral mula sa Pilipinas. Ngayon lubos kong naunawaan kung gaano kalaki ang insulto nito sa pag-aral at kung gaano ako naging kulang bilang isang tao. Ang mamatang propesor ay direktang nakatingin sa pinakalikurang hanay, kung saan nakaupo si Tala. Ang formulang kanyang natuklasan ay hindi lamang isang tamang sagot. Ipinakita nito sa atin ang mismong tanong na nakaligtaan ng madalubhasa sa matematika sa buong mundo, saglit na walang nagsalita. Ang boses lamang ng propesor ang tahimik ngunit malakas na bumalot sa bulwagan, iminumungkahi ko ang isang bagong pananaliksik batay sa kanyang teorya. Isang pagtatangka na magpakita ng isang bagong sistema ng matematika sa mundo mula sa Harvard, batay sa kaalaman na walang pangalang dalagitang ito. Pagkasabi nito, dahan-dahang yumuko ang propesor. Tila nagpapatira pa siya sa lupa. Isang profesoring Harvard na nakatayo sa entablado yumuyuko sa isang mag-aaral. Ito ay isang sandali na yayanig sa buong mundo. Ang propesor nakayuko pa rin ng malalim sa entablado. Ang anyo niya ay nagpabigla sa buong bulwagan. Lahat ay natigilan sa katotohanang ang taong kilala nun bilang mapangmata sa isang dalagang Asyano ay ngayon ay nagpapakita ngang sukdulang pagalang. Si Tala tahimik din na pinagmamasdan ang pangyayari. Sa sandaling iyon dahan-dahang lumapit ang tagapagsalita sa entablado at bumulong kung maari po isulat ninyo muli ang formulang iyon. Bahagyang itinaas ng propesor ang kanyang mukha at dahan-dahang tumango. Siyempre. Pero mas maganda kung ang mayakda mismo ang magsusulat. Tahimik na napunta ang tingin ng lahat kay Tala. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan kinuha, niya ang kanyang kuwaderno mula sa bag at tumayo ng walang imik. Ang kanyang mahakbang ay kalmado, walang pag-alinlangan. Pag-akyat sa entablado kinuha niya ang yeso.
Sa harap nga, pisara saglit siyang pumikit at huminga ng malalim. At nagsimula siyang gumalaw. Ang unang guhit ay katulad ng dati isang simbolo mula sa mga sinaunang disenyo ng paghahabi. Kasunod nito, ang paglalahat ng modernong linear algebra, non-Euclidean geometry, at information theory. Bawat guhit ay tila lumilikhang isang tulay ng kaalaman mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. At naramdaman ng lahat sa kaibuturan ng kanilang mga puso, hindi lamang ito isang sagot. Ito ay isang ganti sa kawalang katarungan, isang pagtutol sa pakiling at higit sa lahat isang malinaw na tugon sa nakatanim na pag-isip na ang mapilipino ay mas mababa. Pinakmasdan lamang ng propesor ang kanyang likuran. Ang mga mag-aral ay hindi makahinga habang nakatitik sa pisara. Di nagtagal, ang huling guhit ay tahimik na naitala sa pisara. Ito ay higit pa sa isang formula. Ito ay isang buhay na nilalang. Inilapa ni Tala ang yeso at nang hindi, lumilingon itinuro niya ang gitna ng pisara. Ang solusyong ito ay binuwabatay sa isang formula mula sa sinaunang Pilipinas. Ngunit napatunayan lamang ito sa sandaling ito. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may matalas na lakas na tila tumutusok sa dibdib ng lahat sa bulwagan. At malinaw niyang ipinagpatuloy ako na tinawag na mangmang ay babaguhin ang pananaw ng mundo sa lugar na ito. Sa sandaling iyon, isang tao ang tumayo at nagsimulang pumalakpak na siyang bumasag sa katahimikan. Isa-isa silang nagsitayuan. Di nagtagal, ang buong bulwagan ay umalingaw-ngaw sa malakas na palakpakan. Muling yumuko si Professor McGregor. Sa pagkakaong ito ay isang ganap na pagpapakita ng paggalang. At malinaw niyang sinabi, marami akong natutunan sa iyo, Tala Reyes. Mula sa puso, salamat. Sa tinig na iyon sa unang pagkakataon lumingon, si Tala at bahagyang ngumiti. Ang formulang isinulat ni Tala ay hindi lamang isang solusyon, mayroon itong kapangyarihan na muling suriin ang mismong pundasyon ng maumiiral na teorya. Mula sa araw pagkatapos nga, presentasyon sunod-sunod na nakpakita nga interes ang mga dalubhasa sa matematika at mga institusyon ng pananaliksik mula sa buong mundo. Isang instituto ng teoretikal na matematika sa Europa ang nagsimula ng pagsusuri at isang universidad sa Asya ang nag-alok ng isang makatuwang na pag-aral, araw-araw. Dose-dose ng matanong at hiling para sa pagsusuri ang dumarating kay Tala. Ngunit hindi niya ito basta-basta tinanggap. Ang formulang ito ay hindi lamang kaalaman, ito rin ay talaan ng kultura at dangal. Sa mga salitang iyon, maraming mananaliksik ang malalim na tumango. Kasabay nito, nagsimulang manghina ang posisyon ni Professor McGregor. Dati siyang isang tinitinggalang haligi sa mundo nga matematika, ngunit dahil sa pangyayaring ito nagsimula siyang makatanggap ngang mabatikos bilang isang taong may pakiling at muntik ng sumira ngang isang talento. Bagamat pinuring ng komite ng propesor ngang universidad ang kanyang formal na pahingi ng tawad kay Tala, mahigpit na kinwestiyon ang kanyang naunang pang-insulto. Upang maibalik ang tiwala sa universidad, kailangan ng angkop na hagbang. Dapat neting suportahan ang isang bagong proyekto ng pananaliksik na pinamumunuan ni Tala. Habang lumalakas ang nga boses na ito, unti-unting lumabo ang anino ng propesor. Ngunit hindi sinamantala ni Tala ang pagkakataon upang siya'y tuliksain. Patuloy siyang nakatuon sa mga formula. Isang araw, isang babaeng mamamahayag ang bumisita sa kanyang laboratorio. Ang formulang isinulat mo sa pisara, paano nito nabago ang mundo? Nang tanungin ito mahinahong, sumagot si Tala, dahil naniwala ako sa isang teorya na walang sinumang naniniwala ng mag-isa. At ang kasaysayan nga, aking maninuno na sumuporta sa akin ang nagbigay sa akin ng lakas. Kinabukasan, ang artikulo ay inilathala sa pangunahing pahina ng mga balitang pang-akademiko sa buong bansa. Dalagang tinawag na mangmang tahimik na nagtagumpay sa pamamagitan ng formulang yumanik sa mundo. Ang paglalathala ng artikulong ito ay nagdulot ng mas malaking galon sa social media.
Ang kanyang masalita ay sinipi at kumalat sa iba't ibang wika. Silence is not weakness. Sometimes it is strength. Ang masalitang iyon ay tumatak sa puso nga kabataan sa buong mundo. Ang epekto nito ay umabot din kay Professor McGregor. Ang komiteng pananaliksik ng unibersidad ay nag-utos sa kanya ng isang tiyak na panahon ng leave at pagsasanay. Wala na ang kanyang dominanteng pananalita. Ngayon tahimik na lamang siyang nagpapatuloy sa kanyang pagsusuri sa sariling laboratorio. Nang marinig ni, tala ang balitang iyon saglit siyang napayuko. Ngunit sa sumunod na sandali dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang kwaderno at bumulong hindi pa ito ang katapusan. Ito pa lang ang simula. Sinimulan niyang isulat ang kasunod na bahagingang formulang isinulat niya sa pisaran noon. Hindi lamang ito isang aplikasyon. Paano babaguhin ng sinaunang matematika ng Pilipinas ang modernong agham paano may liligtas ng isang kaisipang minsan ng minamaliit ang hinaharap. Ang kanyang formula ay pumasok na sa isa pang yugto. Pagkaraan ngang ilang linggo sunod-sunod na natakpuan ngang formula ni, talaang malarangan kung saan ito maaring gamitin. Ang unang kumilos ay isang institusyon ngang pananaliksik sa AI sa Europa sa pamamagitan ng pagsasama ng formula ni. Tala sa istruktura ng pag-aral ng neural network na kamit nila ang isang antas ng automatikong personalisasyon na hindi pa naabot dati. Isang tagumpay kung saan ang AI mismo ang bumubuonga, komplikadong rutang ang pakalkula na dati idinisenyo nga matao. Japanese Girls Math Rewrites AI Learning Algorithms. Ang balita ay pinalamutyan ang pabalat ng isang journal pang-agham. Kasabay nito sa Switzerland, isang grupo ngang pananaliksik sa quantum cryptography ang nabigay pansin sa sanaysay ni Tala at inanunsyo na ang makatangyang geometriko ngang sinaunang formula ay napakalapit sa pagbabago ngang estado ng quantum bit. Nagulat ang buong mundo sa katotohanang ang isang teorya sa paglalahat ng hugis mula sa daan-daang taon na ang nakalipas ay maaring gamitin sa quantum security. Samantala muling nagulong si Professor McGregor sa kanyang laboratorio. Bakit hindi ko ito nakita? Ang puntong hindi niya naabot sa loob ng 30 taon ay bigla na lamang nalampasan ng isang dalagita gamit ang isang sinaunang kaalaman. Hindi lamang ito isang pagkatalo. Para sa kanya, ito ay ang pagguhong lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ngayon iniiwasan na siya kahit ng kanyang masariling mag-aral at tahimik siyang nag-iisa bilang isang taong napag-iwanan ng panahon. Ngunit hindi pa rin siya tumigil. Ang mga kwadernong ginamit niya upang maunawaan ang formula ni Tala ay umabot na sa dos-dos na. May isang bagay na hindi pinayagan ng kanyang pride. Gusto kong maunawaan ng mas tumpak kaysa kaninuman kung ano ang ginawa ni Tala. Hindi na ito tungkol sa kompetisyon o inggit. Nais lamang niyang ibalik ang paggalang sa kaalaman na minsang nasa loob niya. Samantala si Tala ay naimbitahan sa isang malaking proyekto. Isang makatuwang na pananaliksik sa pagitan ng NASA at isa sa pagalugat ng kalawakan ang nag-alok sa kanya ng posisyon bilang isang pangunahing katuwang. Ang problema, sa pagkaantala at pagtataya ang trajectory, na hindi malutas ang nga tradisyonal na modelo ay biglaang naisayos ang kanyang formula. Ito ay isang revolusyon sabi ang pinuno ang pananaliksik sa isang press conference. Ngayon, si Tala ay nakatayo na sa unahan ng pagalugat sa kalawakan bilang isang kasosyo na may hawa ng sinaunang matematika. Gayunpaman patuloy pa rin siyang pumapasok sa kanyang laboratorio sa Harvard University at kasama ang malumang dokumento maingat niyang pinapakinis ang bawat formula. Isang gabi isang tao ang nakatayo sa harap ng kanyang laboratorio. Si Professor McGregor. Pagod ang kanyang mukha ngunit ang kanyang mamata ay mas seryoso kaysa dati. Nang buksan ni Tala ang pinto, sinabi ng profesor gusto kong ituro mo sa akin ang layunin ng paglalahat ng kurba na iyon. Bahagyang nagulat, si Tala ngunit agad siyang tumango. Sigurado akong maunawaan ninyo. Ang isinulat ko ay hindi
Ang katapusan ng formula kundi ang pasukan sa isang tanong. Sa mga salitang iyon tahimik na napapikit ang propesor. At bahagyang tumango, kung gayon hayaan mo akong mag-aral muli. Mula sa iyo. Imposibleng isipin na ang taong dati napaka-arogante ay ngayon ay humihingi ng turo. Ngunit ito ay paraan ng propesor para sa kanyang pagbabayad sala at muling pagsilang bilang isang iskolar. At ang pagkikitang ito ay hahantong sa isang makatuwang na sanaysay na lalong gugulat sa mundo. Ilang araw pagkatapos sa laboratorio isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad. Sa harap ng isang pisara makatabing, nakatayo si Natala at Professor McGregor, hawak nila ang kani-kanilang yeso at kuwaderno. Isang eksenang hindi maisip ilang buwan na ang nakalipas. Maingat na sinusundan ng propesor ang bawat guhit ng formula ni Tala at sa bawat pagkakataon ay nagtatanong siya, ang paglalahat na ito. Bakit mo pinili ang isang quotient dito sa halip na isang tradisyonal na pagbabago ngang variable? Agad na sumagot si Talasa. Sinaunang matematika ngang paghahabi mayroong konsepto ngang kabaliktaran na lumalabas sa pamamagitan ng pagsira sa simetria. Halos katulad ito noon. Bahagyang nanlaki, ang mga matangang propesor at napabuntong hininga. Naintindihan ko. Hindi ko naisip ang ganyang ideya. Dinaktagal isang kahangahangang formula na nagtatakpo ang kanluran at silangan nakaraan at kasalukuyan ang lumitaw sa pisara. Bawat linya ay naging isang tanda ng pakikipagtulungan mula sa dating makaaway. Para kay Tala ang pakikipagtulungan sa propesor ay nagdulot nga hindi inaasahang kaalaman. Ang iyong pananaw ay tumutulong sa aking nga blind spot. Nang sabihin niya ito bahagyang napayuko ang propesor. Iyan sana ang masalitang dapat kong sabihin sa iyo tahimik niyang sagot. At sa gayon isang sanaysay ang nabuo. Ito ay pinanggalan ng interactive expansion model na pinagsasama ang mga sinaunang formula at modernong multivariable analysis. Hindi lamang ito isang teorya sa pakalkula. Pinatunayan ngang formulang iyon na maring magtakpo ang iba't ibang kultura wika, kaalaman at pag-isip. Ang natapos na sanaysay ay inilatala sa iba't ibang wika at sa loob lamang ng ilang araw. Dumaksa ang mga alok para sa panayamula sa mga universidad at institusyon sa buong mundo. Sina Tala at ang propesor ang kanilang mga pangalan ay sa wakas kinilala bilang makatuwang na may akda sa buong mundo. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanilang landas. Isang araw isang email mula sa Switzerland ang nagbigay sa kanilangang isang bagong hamon. Ito ay isang napaka-ambisyosong tema, isang pagsubok sa aplikasyon sa hindi pa natutuklasang teorya ni astropisika. May posibilidad na magamit ang formulang ito sa pagsusuringam nga pattern gravitational wave sa kalawakan. Suno-suno na dumating ang mga ulat mula sa mga institusyon ng pananaliksik na ang bahagingang paglalahat ng formula ni Tala ay nagpapakita ng mas mabilis at mas tumpa na convergence kaysa sa mga umiiral na teorya. Ang formula ngang dalagitang dating tinawag namangmang ay ngayon ay naging isang modernong kasangkapan upang harapin ang nga misteryong kalawakan. Ngunit hindi nakmalaki si Tala. Ang nasalitang kanyang lolo ay nananatili pa rin sa kanyang puso. Ang karunungan ay hindi ipinagmamalaki. Ito ay ipinapakita. Nang gabing iyon sa isang sulok ngang laboratorio sumulat si Tala ngang isang maliit na tala para sa kanyang lolo. Lolo, nakarating na ako rito. Pero hindi pa po ako tapos, isang araw. Gusto kong gawing mas mabuti ang mundo sa pamamagitan ng mga formula. Iyon po ang naging pangarap ko. At inilapak niya ang kanyang panulat at isinara ang kuwaderno. Sa kanyang mamata mayroon ng susunod na tanong na nakikita. Ang makatuwang na sanaysay ni Tala at ngang propesor ay hindi lamang isang tagumpay sa akademya. Mula sa pundasyon kinuwestiyon ng teoryang iyon ang tradisyonal na istrukturang matematikal at bilang resulta. Nagsimula itong makaapekto sa mga kurikulum ng edukasyon
at mga direksyon ng pananaliksik sa mga unibersidad sa buong mundo. Lalo na sa mga bansa sa kanluran bumilis ang kilusan para muling suriin ang mga sistema ng kaalaman na hindi nakabase sa kanluran. Ang ilang mga konserbatibong iskolar ay malakas na tumutol sa ganitong pagbabago. Pinupuri ninyo ang mga sinaunang formula, nais niyo bang sirain ang aming tradisyon, maaring magaling ang sanaysay. Ngunit magiging problema kung ito ang magiging pangunahing batayan. Ang mga ganitong boses ay unti-unting lumitaw bilang isang organisadong pagtutol. Isang araw isang kahilingan para sa pagdinig tungkol sa makatuwang na sanaysay ang ipinadala kina Tala at Professor McGregor mula sa Komiteng Etika ng Harvard University. Ang nga dahilan na nakalista ay transparency ngang teorya, pagpapatunay ng layunin at kaangkupan sa kultura. Ngunit ang tunay na layunin nito ay isang pagtatangkang nga. Iskolar na natatakot sa pagsikat ni Tala na pigilan siya nang matapos basahin ng propesor ang dokumento na pangiti siya ng mapait para itong isang paglilitis sa mangkukulam. Kalmado si Tala. Kung gayon sagutin na lamang natin sila ng direkta gamit ang kaalaman, wala nang takot o galit sa kanya. Tanging isang malakas na tiwala sa kanyang mapormula at teorya. Ang pagdinig ay isinagawa sa publiko. Puno ang bulwagan ng maopisyal ng universidad mananaliksik mag-aral at media. Ang nakatayo sa entablado ay ang tagapangulong Komiteng Pagsusuri, isang kilalang tao sa American Mathematical Society na dating kasamahan ng propesor. Ang istruktura ng sanaysay ay kahanga-hanga. Ngunit upang kilalanin, ito bilang isang universal na teorya kailangan pa ang isang hakbangang lohikal na patunay. Halimbawa ang formula ng pahabingang espasyo. Bagamat formal na mayos ang paliwanag kung paano ito naglalahat sa isang aktwal na multidimensional na espasyo ay tila hindi sapat. Ito ay isang matalinong paraan ng pagpigil. Habang tumitindi ang tensyon sa bulwagan tumayo si Tala. Kung gayon patutunayan ko ito ngayon dito. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado at tumayo sa harap ng whiteboard. Hawak niya ang sarili niyang kuwaderno. Nandun ang isang karagdagang teorya na inihanda niya ng maaga. Ito ay isang teorya ng self-expanding expansion ng formula na kanyang natuklasan kasama ang propesor. Isang teoryang nagpapahaya ngang isang bagong dimensional na istruktura batay sa sinaunang matematika. Nagsimulang dumaloy ang mga formula sa whiteboard. Isang linya. Isa pang linya. Nagbago ang hangin sa bulwagan. Nagbago ang kulay ng mukha ng tagapanggulo. Impossible. Hanggang sa ganitong antas pala ito na isayos hindi tumigil si Tala. Ang paglalahat ne teorya, ang saklaw ne aplikasyon ang pagiging tugma sa mga umiral na teorya. Lahat ay ipinakita niya ng tumpak at maganda. Ang kanyang kilos ay isang patunay na nagsasalita sa pamamagitan ng mapormula hindi na masalita. Nang matapos niyang isulat ang huling formula tahimik siyang lumingon. Iyan ang aking sagot, na balot ng katahimikan ang bulwagan. Di nagtagal isang tao ang nagsimulang pumalakpak. Hindi ito isang sapilitang paksang-ayon kundi isang paggalang na may pag-unawa. Maliit na tumango ang tagapangulo at nagdeklara. Ang teorya ay dapat aprubahan. Walang mali dito. Sa sandaling iyon lahat ay nagbago. Si Tala mula sa pagiging isang ordinaryong dalagita ay naging isang dalubhasa sa matematika na kinilala ng mundo. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Sa dulo ng tingin ni Tala mayroon pang isang entablado. Ilang linggo pagkatapos na sa Pilipinas si Tala. Matapos ang presentasyon sa Harvard ang pag-apruba sa sanaysay at ang pandaigdigang atensyon ang una niyang pinuntahan ay isang maliit na bahay sa kabundukan. Doon siya dating nanirahan kasama ang kanyang lolo. Ang amoy ng sahi na kawayan ang mahaliging kahoy. Ang malambot na sinak ng araw na pumapasok sa bintana. Lahat ay naroon pa rin hindi nagbago.
Nang umupo siya sa sahig nakita niya ang ilang lumang aklat tungkol sa sinaunang matematika ng Pilipinas na iniwan ng kanyang lolo sa isang estante. Dahan-dahan niya, itong kinuha at binuklat ang mga pahina. Ang nga, formulang isinulat sa kumukupas na, tinta ay tila tumatawag pa rin sa kanya. Lolo, natakpuan ko. Napo ang karugtong na, formulang iyon. Ang pabulong niyang sinabi ay, sinipsip ng tahimik na silit. Sa sumunod na mga araw binisita ni, tala ang nga lokal na high school silid aklatan at mga komite ng education at nagsagawa ng maliliit na panayam tungkol sa paksasanib ng sinaunang at modernong matematika. Nung una ilan lamang, ang mga nakikinig ngunit unti-unting kumalat ang balita at dinagtagal mga tao mula sa iba't ibang edad, mula bata hanggang matanda, ang nakikinig sa mga kwento ni Tala. Ganun po ba talaga kagaling ang sinaunang matematika? Sayang at wala sa mga aklat-aralin natin ngayon. Ang nga ganitong boses ay taos pusong tumama sa puso ni Tala. Ang kanyang paraan ng pagsasalita ay laging banayat at mas binibigyan niya ng diin ang kwento sa likod ng mapormula. Bakit isinilang ang pormulang iyon? Para saan ito isinulat higit pa sa kaalaman pinakilos nito ang pusong nga tao? Samantala sa Harvard, tahimik na, nagsimulang muli si Professor McGregor sa kanyang pagtuturo. Sa silid-aralan naroon pa rin ang parehong whiteboard at mga upuan ngunit ang kanyang tindig sa harap ng klase ay ganap na naiba. Ang tema natin ngayon ay mapormulang nag-usap. Sabi niya at isinulat niya ang isang formula sa pisara. Ito ang simulang teorya nga paksasanib na kanilang natuklasan ni Tala. Ito ang unang formulang isinulat ng isang mag-aral na Pilipino. Ngayon ako ang natututo mula sa kanya. Sa mga salitang iyon natahimik ang klase. Ngunit walang sinuman ang nagpakita ng pangmamaliit. Lahat ay nakikinig ng may paggalang. Nagpatuloy ang profesor ang pag-aral ay hindi tungkol sa pagigiit kundi sa pakikipag-ugnayan. Ang nga taong tulad niya na gumagalang sa nakaraan hindi natatakot sa hinaharap at patuloy na nagtatanong sila ang tunay na mga eskolar. Sa mga salitang, iyon nagsimulang makniningning ang nga mata nga mag-aral. Ang kanyang maklase ay muling naging popular. Ngunit sa pagkakataong ito hindi upang mangmalit ng iba kundi upang ituro ang kahalagahan ng pagtingala. Isang araw isang tawag sa telpono ang natanggap ni Tala. Gusto naming gawing isang dokumentaryo ang iyong mga gawain. Isang alok mula sa pambansang himpilan ng pagsasahimpapawid ng Pilipinas. Noong una nag-atubili si Tala ngunit naisip niya na kung ito ay isang paraan upang may pahayag ang mapormula sa isang lugar na mas malapit sa puso nga tao pumayag siya. Sa araw ngang pakuhang ang pelikula dumating ang mga crew sa bahay ng kanyang lolo. Nakaupo sa beranda. Mahinahong nagsalita si Tala. Hindi ko po gustong gulatin ang mundo. Gusto ko lang ipaalam sa iba kung gaano kaganda at kadakila ang matematikang Pilipino na itinuro sa aking lolo. Ang kanyang anyo ay hindi isang eskolar kundi isang tagapaksalaysay. Ilang araw matapos ipalabas ang dokumentaryo muling naging trending sa social media ang kanyang pangalan. Ang babae na nagbago ang mundo gamit ang sinaunang matematika. Ang ganti engge dalagang tinawag na mangmang. Ang pamanang lolo at ang himala nga formula. Ang kanyang paraan ng pagsasalita. At ang mapormulang isinulat sa pisara na nakapalob sa isang maikling video ay tahimik ngunit tiyak na umabot sa mga manonood sa buong bansa. Gusto kong magustuhan din ngeng anak ko ang matematika. Naiyak ako. May mga taong ganito pala kung humarap sa pag-aral. Sana talakayin ito sa maklase nga bata. Habang kumakalat ang mga ganitong boses isa pang alon ang lumaganap. Nakaroon ng pagbabago sa mataong dating tumatawa sa kanya. Isa sa kanila si Kevin isang dating kaklase sa Harvard na nang insulto kay Tala. Ngayon nagtatrabaho siya bilang isang engineer sa isang IT company. Nang mapanood niya ang dokumentaryo hindi niya maiwasang mapapikit. Napakababaw ko pala. Minsan muntik na niyang sabihing ang galing sa isang gawaing ipinasa ni Tala.
Ngunit dahil sa presyon ng magkasama, tumawa na lamang siya para makunwari. Kung ngayon kaya ko na kayang harapin siya ng maayos. Kinabukasan dumalo siya sa isang forum sa matematika. Pagkatapos ang panayam habang papunta si Tala sa kanyang silid nilapitan siya ni Kevin ng may kaba. Res, siguro hindi mo na ako naalala. Pero ako si Kevin. Huminga si Tala ng malalim at tinitigan siya. Naalala ko po kayo. Kayo po. Yung nasa upuan na laging nagpapaikot ng panulat hindi po ba napakamot ng ulo si Kevin? Pasensya na. Nakamali ako nun. Hindi ko man lang sinubukang tingnan ang kakayahan mo. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan dahan-dahang ngumiti si Tala. Pero ngayon nilapitan niyo ako. Dahil lang doon masaya na po ako. Sa mabait na mga salitang iyon hindi na nakapagsalita si Kevin. Hindi siya nagtanim ng galit, hindi siya naput, tahimik lamang siyang sumagot sa pamamagitan ng mapormula. Sa kanyang anyo malalim na yumuko si Kevin. Salamat. Maraming salamat. Bahagyang tumango si Tala at nawala sa loob ng silid. Ang kanyang likuran ay tila mas malaki kaysa dati. Sa Pilipinas ang kanyang impluensya ay umabot na sa larangan ng edukasyon. Sa isang elementarya, sinimulan ang isang pagtatangka na isama ang sinaunang matematika sa maaralin. Sa isang lokal na high school isang proyektong pananaliksik na batay sa kanyang nga formula ang binuo. Gusto rin naming, may pahaya sa pamamagitan ng mapormula. Ang mga ganitong boses ay nagsimulang lumabas mula sa mga kabataan. Sa media isang komentarista ang nagsabi, ang kanyang nagawa ay hindi lamang isang pagtuklas sa matematika. Pinatunayan niya kung gaano kalakas at kadakila ang tahimik na pagpapakita. At ang pinagmulan na lakas na iyon ay ang kultura pamilya at tapat na paghahanap. At muling gumalaw ang entablado. Isang sulat ang dumating kay Tala mula sa Harvard University. Ito ay isang panukala. Sa susunod na taon nais ka naming imbitahan bilang unang punong mananaliksik ng bagong tatak na East-West Fusion Mathematics Institute. Kasama si Professor McGregor. Ang parehong titulong kanyang dating kaaway. Tinitigan ni Tala ang sulat at bahagyang ngumiti. May mabagay pa akong hindi natatapos, may dahilan na ako para bumalik. Nang muling bumalik sa Harvard University, tahimik na pinakmasdan ni Tala ang tanawin ng campus. Ilang taon na ang nakalipas ito, ang lugar kung saan siya nakisa at naktis. Ang alaala ng pagsusulat sa kanyang kwaderno sa gitna ng pangungutya at pagkiling. Ngunit ngayon lahat ng iyon ay tila nangyari sa ibang mundo. Maligayang pagbabalik sabi ni Professor McGregor. Nakamay sila. Hindi na isang relasyon ng nakatataas at nakabababa kundi bilang ganap na makapantay. Ang bagong tatag na East-West Fusion Mathematics Institute ay nagsimula sa isang pambihirang sistema sa loob ng universidad. Sina Tala at Professor McGregor, ang makasamang namumuno at iba't ibang talento mula sa mabatang mananaliksik maiskolar ng kasaysayang pangkultura at mga pisiko ang natipon. Ang pangunahing fokus ng pananaliksik ay ang interpretasyon ang hindi pa nailalatalang materyales sa sinaunang matematika gamit ang mga modernong teorya at ang pagbuong mabagong modelong matematika na maaring gamitin. Kasama sa mga materyales na ayon ang isang lumang dokumento na dinala ni Tala mula sa bawal ng kanyang lolo. Sa pabalat nakasulat ang sining ng mga hindi pa natutuklasang formula. Isinulat itong isang iskolar mula sa isang probinsya sa gitnang malaking kagutuman at kaguluhan. Nang buksan, niya ito nakita niya ang kakaibang paglalahad ng hugis na wala sa anumang modernong aklat ng matematika. Sa unang, tingin tila walang kahulugang mga pattern na geometriko, ngunit naramdaman agad ni Tala. Ito, kamuhangang istruktura ng mga puntongang koneksyon sa isang multidimensional na espasyo. Sa loob ng ilang linggo isinagawa ang pagsusuri sa misteryosong mga hugis sa instituto. Noong una walang sinuman ang makaintindi nito ngunit sa tulong ni Tala,
At ng profesor unti-anting naging malinaw ang kahulugang matematikal nito. Hindi ito nga coordinate. Ipinapakita nito ang pagsasalansan nga ideya. At posibleng kasama pa rito ang aksis NG oras. Ang konklusyong sa wakas ay lumitaw ay nakakagulat. Isang sinaunang Pilipinong, dalubhasa ang umabot hindi lamang sa espasyo kundi pati na rin sa tuloy-tuloy na istruktura ng oras. Ito ay malapit sa modernong konsepto ngang time science at kung muling mabubuo maring makaapekto ito sa teorya ng quantum time at sa teorya ng paglawak ng universo. Pinagsama-sama ng grupong pananaliksik ang kanilang lakas upang ipagpatuloy ang pag-aral at si Tala bilang sentro nito ay nagpatuloy sa dialogo sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Isang gabi na iwan sina Tala at ang propesor sa laboratorio at tahimik na nag-usap. Ang intersection na ito, kung hindi ito isang spatial coordinate kundi isang convergence point ng nga kaganapan. Ibig sabihin ang pagsasalansa ng mga pangyayari ang bumubuo sa oras. Tama. At sa sinaunang paraan maaring ipinahayag nila ito na parang origami. Wala nang hadlang sa pagitan nilang dalawa. Ang mayroon lamang ay ang pagkakaisa bilang nga kasamahan na naghahabol sa isang tanong. Pagkaraan ng ilang araw sa wakas ay nakarating sila sa isang formula, ang temporal fold equation. Ito ang unang teorya sa mundo na nagpormula sa mga intersection point ng oras. Nang ang formula ay isinulat bilang isang sanaysay, agad itong ipinadala sa isang internasyonal na organisasyon ng pisikang matematikal at nagpagulat sa nga eksperto. Hindi kapanipaniwala na may ganitong ideya na sa sinaunang Pilipinas. Hindi dapat sabihin na ipinagpatuloy niya ang kaisipang iyon sa hinaharap. Dinagtagal ang formulang iyon ay pinangalan ng teoryang Reyes-McGregor. Ito ay isang regalo sa hinaharap na binuong dalawang dating magkaawe. Sa isang press conference nang ipahayag ang pangalang iyon bahagyang napapikit si Tala at bumulong ito po ang pangarap na hinabi ng aking lolo at nam nga sinaunang iskolar. Nakinig lamang po ako sa kanilang mga tinik. 3 araw lamang matapos, ipahayag sa mundo ang teoryang Reyes-McGregor, sabay-sabay itong itinampok ng mga akademikong jurnal sa buong mundo. Isang revolusyon sa matematikal na paglapit sa istruktura ng oras. Ang himala engge, formulang isinilang mula sa pagsasanip engge, kultura at teorya. Kabilang sa lahat ang salitang sinaunang matematika ngang Pilipinas na siyang pinagmulang ngang ideya ang nakakuhang pinakamalaking atensyon. Amerika, Pransya, Alemanya, Sina. Ang mabansang dating nagtuturo, batay sa kanluraning pananaw, ay sabay-sabay na nagsimulang muling suriin ang tradisyonal na matematika na Pilipinas. Ang gagos na ito ay umabot hanggang sa United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization UNESCO at inanunsyo na sinimulan ng pag-aaral upang kilalanin ang sinaunang matematika at ang sistema ng kaisipan nito bilang isang intangible cultural heritage of humanity. Samantala, sa internet, isang video ang tahimik na dumarami ang views. Ito ang video na kinunan ng isang mag-aral ilang taon na ang nakalipas sa silid-aralang iyon. Iyan ba ang makabagong matematika sa bansa ninyo? Para kang galing pa sa panahon nga tribo. Ang eksena kung saan ininsulto ni Professor McGregor si Tala sa harap ng pisara. Sa comment section, sunod-sunod na dumating ang mga komento mula sa buong mundo. Sino ang mag-aakala na ang babaeng ito sa panahong iyon ay babaguhin ang teorya ang oras? Ang taong ng insulto na sa huli ay nag-aral muli. Ito ang tunay na edukasyon. At hindi siya tumawa o nagalit, tahimik lamang niyang ipinakita. Napakaganda ng kanyang anyo. Pakaraan ng ilang linggo ang video na ito ay ginamit bilang material sa pagtuturo laban sa diskriminasyon at para sa etika sa akademya sa mga institusyong pang-edukasyon sa buong Amerika. Nang marinig na, profesor ang balitang iyon, tahimik siyang napapikit.
Tala sa wakas, dumating na yata ang panahon na masabi ko ito sa iyo ng harapan. Nang araw na iyon tinawa ni Professor McGregor si Tala sa isang silid sa instituto. Nakatayo siya ron na nakasuit. Inilagay niya ang isang papel sa mesa. Ito ay isang personal na sulat ng pagpapasalamat para sa iyo. Maari mo itong ilathala o hindi, ngunit gusto ko talagang iwanan ito sa salita. Kinuha ito ni Tala at maingat na binasa. Nakasulat doon ang mga salobin na matagal na niyang itinago sa kaibuturan ng kanyang puso. Nang araw na tumayo ka sa harap ng pisara, toto natakot ako dahil ang lahat ng aking pinahirapan ay tila guguho sa isang iglap. Ngunit ngayon nararamdaman ko na ang guhit na iyon ang nagbalik sa akin bilang isang tunay na iskolar at sa huling pangungusap na kasulat masaya, ako na nakilala kita. Salamat, mula sa puso patawad. Dahan-dahang isinara ni Tala ang sulat. Dahan-dahan siyang humarap sa propesor at habang nangingilit ang luha ngumiti siya. Masaya rin po ako na nakilala ko kayo. Sa isang salitang iyon bahagyang napayuko ang propesor at malalim na yumuko. Iba na siya sa taong dating nakatingin sa kanya nang may pangmamaliit sa harap ngang pisara. Isang pormulang isinilang sa paglipas ngang panahon. Lumampas ito sa kultura nakduktong ng dangal at binago ang puso nga tao. 6 na buwan pagkatapos, opisyal na tinanggap ang teoryang Reyes-McGregor bilang isa sa mapandaigdigang pamantayan sa matematika. Mula noon isinama sa Basic Mathematics Curriculum ng International University Alliance ang pilosopikal. Nabalangkas ng sinaunang matematika ng Pilipinas at ang mga kabataan sa buong mundo ay nagsimulang makilala ang mga pormulang dating. Pinag-aralan sa mga sinaunang pamayanan sa Pilipinas. Isang araw sa isang paaralan sa Aprika sa isang silid-aralan na hindi tiyak ang kuryente. Isang batang lalaki ang kumokopya ng formula ni Tala sa kanyang kuwaderno. Sa isang liblib na kabundukan sa Asya, isang guro sa nayon ang nagsusulat ng temporal fold equation sa isang gawang bahay na pisara at nagtuturo ito ang pormulang nagbago sa mundo. Hindi para itanggi ang iba, hindi para lampasan ang iba. Upang ipaalam ang kagalakan ng pakatuto at palakasin ang kapangyarihan ng patuloy na pagtatanong, iyon ang tunay na halaga ng formula ni Tala. At sinimilan niyang ihabi ang inaharap na iyong bilang isang tagapagsalisi. Isang taong sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Forum. Sa isang entablado kung saan nagtitipon ang nga mag-aaral at mananaliksik mula sa buong mundo umakyat si Tala. Nakatayo sa entablado nagsalita siya sa unang pagkakataon ng walang hawak na script. Unang beses kong nakilala ang sinaunang matematika sa silid-aklatan ng aking lolo. Nang malaman ko na ang masimbolong akala ko'y walang makakaintindi, ay maaring kumonekta sa isang tao sa ibang panig ng mundo, doon ko unang naramdaman na ang matematika ay maaring maging isang wika. Tahimik na nakikinig ang bulwagan. Dati tinawag akong Mangmang. Bilang isang dalagang Asyano mula sa Pilipinas, maraming beses akong minalit. Pero hindi ako nagalit. Naisip kong sumagot sa pamamagitan ng mapormula. Dahil ang mapormula ay hindi nagsisinungaling. Walang kinalaman ang pakiling o nasyonalidad. Iginuguhit lamang nila ang magandang katotohanan. Ang kanyang boses ay tumama sa dibdib ng bawat nakikinig. Naniniwala ako na lahat sa mundo ay may kanya-kanyang formula. Kahit ito man ay musika, sining o agham, huwag ninyong hayaang paktawanan ng sinuman ang formulang iyon. At huwag ninyong paktawanan ang formula ng iba. Nagsimulang pumalakpak ng mahina. Ang palakpak na iyon ay unti-unting naging isang malakas na alon. Pagbaba niya sa entablado, isang dalagita ang lumapit sa kanya. Maliit at may malinis na anyo tulad ni Tala nun. Maliit siyang yumuko at sinabi, isang araw gusto ko pong maging tulad ninyo, isang taong may papahaya sa iba. Ngumiti si Tala at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng dalagita. Ganun ka na.
Ang nga salita mong iyan siguradong magiging formula ngang isang tao. Lumipas ang panahon. Sa likod ng instituto naroon pa rin ang pisarang iyon. Nananatili itong tulad noong unang araw na isinulat ang sinaunang formula. Sa gilid ng pisara, may maliit na nakasulat ang karunungan, huwag ipakmalaki isalaysay. Magpakita ngang tanong magbukas ng daan. At sa ilalim nito nakaukit ang dalawang pangalan Tala Reyes at James McGregor, ang lugar kung saan dating naganap ang kahihiyan sa harap ng pisara. Ay ngayon ay isinasalaysay bilang lugar ng kapanganakan ng kaalaman. Taksibol. Sa isang maliit na bahay sa kabundukan ng Pilipinas, ang manggabulaklak ng sampagwita ay sumasayaw sa hangin. Nakaupo sa branda tahimik na humihigop ng sa asitala. Sa kanyang tabi naroon ang kwaderno ang kanyang lolo at ang kanyang talaan ng pananaliksik. Sa harap niya, may isang sobre. Ito ay isang sertipiko ng pakilala bilang isang permanenteng honorary researcher mula sa Harvard University. Hindi ito isang parangal. Hindi ito isang papuri. Ito ay isang patunay na kinikilala ang lahat ng araw na kanyang nilakbay kasama ang kanyang kwento. Katabi niya ay ang propesor na dating nang insulto sa kanya. Ngayon itinuturing na rin niya ang Pilipinas bilang kanyang pangalawang tahanan at kasama si Tala sa iba't ibang programa ng edukasyon sa iba't ibang lugar. Kapag nandito, ako, lahat ay tila tahimik at malinaw, sabi niya. Habang tinitignan ang magumamalang namumukatkat sa hardin. Maaring ang mapormula ay malapit sa ganitong kalikasan. Walang hugis ngunit tiyak na naririyan. Ngumit si Tala. Sabi rin pong lolo ko, ang mga formula ay parang musika. Kahit hindi mo naririnig ang tunok, naroon ito. Kahit hindi mo nakikita ang formula, tumutunog ito sa iyong puso. Ang binuksan nilang dalawa ay ang pinto patungo sa isang mundo kung saan lahat ay maring magsalaysay ngang mapormula. Isang gabi kumuha si Tala ng isang pirasong papel at sumulat ng liham para sa kanyang lolo. Para kay lolo, nagbago na po ang mundo. Pero ako, hindi po ako nagbago. Ako pa rin po yung dating ako na mahilig sa sinaunang matematika at kumokopya ng makwento ninyo sa aking kwaderno. Ang pormulang ibinigay ninyo sa akin ay ngayon ay kumakalat na samga silid-aralan sa buong mundo. Siguradong may isang taong hindi ko kilala na isinusulat ang pormulang iyon sa isang pisara ngayon. At naniniwala ako na ang batang iyon ay gagawa rin ng kanilang sariling pormula tulad ng paniniwala ninyo sa akin. Salamat lolo, salamat po sa pagtuturo sa akin ng kahulugan ng pagtatanong. Mula kay Tala. Matapos basahin muli ang liham, bahagyang napapikit si Tala. Ang huni nga kuliglik ang tunong nganghin ang amoy nga mo. Nandun ang kaalaman at ang mapormula. Bigla siyang tumayo at lumapit sa isang batong bantayok sa isang sulok ng hardin. Dun nakahimlay ang kanyang lolo. Sa harap nito tahimik siyang yumuko. Salamat po, pakiramdam ko sa wakas nakauwi na ako. Umihip ang hangin ng taksibol. Isang talulo ng sampagwita ang dahong-dahong lumapag sa bato. Tila nagtakpo ang lahat ng panahon. Ang nakaraan at hinaharap ang lolo, at apo ang sinaunang Pilipinas at ang mundo. Ang kwentong nagdugtong sa kanila ay malapit nang makaroon ng isang konklusyon. Ilang buwan pagkatapos, natapos ang isang bagong gusali sa isang sulok ng Harvard University. Ang pangalan nito, The Reyes Center for Cultural Mathematics. Ang unang espesyalisadong institusyon sa mundo na nagsasaliksik at nagtuturo ng matematika bilang isang kultura. Sa pasukan gusali, may isang plakang nakasabit, Where Questions Become Bridge. Sa ilalim nito, isang formula na nakaukit sa Ingles Filipino at mga sinaunang simbolo. Ito ang sikat na formulang unang isinulat ni Tala sa pisara. Sa sentrong ito hindi lamang matematika ang pinag-aralan kundi pati na rin ang kasaysayang pangkultura, pilosopiya, musika, sining at maging kaligrafiya.
Gusto kong isang lugar kung saan hindi lamang nilulutas ang mapormula kundi isinasalaysay din. Ang pangarap na iyon ni tala ay naging isang ganap na katotohanan. Ang mamag-aral ay malayang nagsusulat ng mga formula sa pisara at nagdaragdag ng mga kwento at konteksto. Bakit isinilang ang formulang ito sinong tao sa anong panahon? Ang nag-isip nito nandun ang isang daloy ngang kaalaman na hindi lamang naghahanap ngang sagot. Isang araw isang batang babae mula sa elementarya ang bumisita sa sentro at sumulat sa pisara. Ang pangarap ko ay gumawa ng isang mabait na formula. Nang makita ito ni Tala tahimik siyang tumango. Isang mabait na formula. Isang formulang hindi nananakit, hindi nakukumpara at naghihintay lamang sa pag-unawang ang iba. Marahil iyon ang tunay na diwang kaalaman. Nang gabing iyong, sa isang silid, niya instituto nagtuturo si Tala sa mga batang mag-araw. Ang gitema, ang relasyon ng formula at puso. Gumuhit siya ng isang bilog sa pisara at nagsalita. Nakakamangha ang nga. Formula hindi basta ilang linya lamang maaring magbago ang mundo. Pero ang pagbabago para sa akin ay hindi pagsira. Ito ay pagugnay. Kaya hindi ko pinagtatawanan ang formula nga, iba at hindi ko itinatanggi ang paraan ngang pagbilang ng iba. Kung mayroon kayong tanong, masaya na ako. Tahimik na nakikinig ang mga mag-aaral. Walang nagtaas ne. Kamay ngunit sa katahimikang iyon, mayroong isang tiyak na pakunawa. Sa huli isang mag-aaral ang naktas na kamay at naktanong propesura. Makakaroon din po ba ako sa sarili kong formula balang? Araw. Ngumiti si Tala. Mayroon ka na? Sa sandaling naisip mo iyan siguradong isinilang na ito. Pagkatapos ang klase, dahan-dahan siyang naglakat sa kampus. Habang pinapulangang, papalubok na araw ang abot tanaw, napatingin siya sa itaas at nakita ang isang weather vane na tahimik na umikot sa bubong ng lumang gusali. Sa lugar na iyon, sa araw na iyon, nagsimula ang lahat. Ngunit hindi ito ang katapusan. Ito ay simula pa lamang ng isang kwento ng mga tanong na magpapatuloy. Ang kanyang mahagbang ay tahimik na umaabot patungo sa hinaharap. At sa kanyang likuran, ang nga salitang sinabi nga kanyang lolo ay buhay pa rin. Ang karunungan ay isang kayamanang hindi nakikita. Naniniwala rito naglalakad siya ngayon. Dahan-dahang dumadampi sa tanong ng iba.